Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Truck tumagilid matapos mawalan ng preno sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Insidente sa pool sa CCTV. 4 na estudyante sa Tarlac na ospital matapos malason sa kinaing bunga ng tuba-tuba. 4 na aita na lagpas 100 anyos na hindi pa rin nabibigyan ng centenarian cash gift. Bakit kaya? At agawan ng Big Challenge, tampok sa kapistahan ng isang barangay sa Kasiguran, Aurora. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si CJ Torida. Ilang barangay sa Dagupan City binago na ang format ng kanilang barangay certificate alinsunod sa anti-EPAL policy. May ulat si Sandy Salvacio. Alinsunod sa kautusan ng Department of the Interior and Local Government, mahigpit nang ipinatutupad ang Memorandum Circular No. 2026-006 o mas kilala bilang Anti-EPAL Policy sa buong bansa. Sa ilalim nito, bawal ang paglalagay ng pangalan, larawan at iba pang pagkakakilanlan ng mga opisyal ng gobyerno sa mga proyektong pinondohan gamit ang pera ng bayan. Tumutugon na rito ang ilang barangay sa Dagupan City. Naglabas na sila ng bagong format ng barangay certificate. Isa sa mga nagpapatupad nito ay ang Barangay Bulosan, kung saan inalis na ang pangalan ng mga barangay official sa bagong certificate. Isinusulong na rin ito sa buong probinsya ng Pangasinan. So expected na yung ating mga LGUs, sisimulan na yung pagtanggal ng kanilang mga mukha, pangalan sa iba-ibang mga proyekto, mga ongoing, completed na mga projects dyan. Binigyang diin ng ahensya na hindi dapat gamitin na personal na plataporma ang mga proyekto, kundi magsilbi lamang sa interes ng publiko na siyang nagpopondo rito sa pamamagitan ng buwis. Suportado rin ito ng mga probisyon ng 1987 Constitution, ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at ng mga patakaran ng Commission on Audit. Tara, siguro in a short period of time, pwede nilang maalis yan. Pero kapag medyo madami, meron din tayong mga susundin na mga policies and guidelines. Kasi hindi naman po pwedeng gibain mo na lang agad-agad yung isang existing property kapag andun yung pangalan, your image ng isang politiko. Sang-ayon sa naging hakbang ang ilang residente. Mas maganda po yun para malaman po ng taong bayan na pag project nila, hindi kinakailangan na lagyan pa ng tarpaulin para makita na talagang sila ang gumawa. At the end of the day, people's money pa din ito. Matanggal na din yung siguro yung iniisip ng tao na magkaroon ng utang na loob sa isang politiko because project niya ito. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nagbabala ang Tarlac Provincial Health Office o PHO sa publiko laban sa pagkain ng prutas o buto ng galumbang matapos makapagtala ng ilang kaso ng pagkalason sa lalawigan. Ayon sa PHO, 4 na estudyante ang dinala sa ospital matapos umanong makakain ng nasabing halaman. Ang galumbang ay may taglay na lason na cursin. Kahit 2 hanggang 3 buto lamang nito ay maaaring magdulot ng pagkalason, lalo na sa mga bata. Kabilang sa mga posibleng sintomas ang pagsusuka, pagdudumi, matinding pananakit ng tiyan, dehydration at posibleng pinsala sa atay. Sa oras na makaranas ng mga nabanggit na sintomas, agad na magtungo sa pinakamalapit na health center o ospital. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga paaralan at lokal na pamahalaan upang maiwasan ang kahalintulad ng insidente. Po sila lalaki. Age po nila is 12 to 14 years old. Ang kwento po ng mga bata, mag-harvest daw po sila ng galumbang nung February 5 sa Bicatlat malapit po sa bahay nila. Yung isa po, outpatient lang naman po. Pero ano naman na po sila ngayon, discharged na po sila. Ten-wheel truck tumagilid matapos mawalan ng preno sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Insidente sa pool sa CCTV. Narito ang report. Sa
Sa kuha ng CCTV bandang alas 5 ng madaling araw kahapon, makikita ang isang 10-wheel truck na umaatras sa kahabaan ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Maya-maya pa, tumama ang truck sa konkretong pader ng isang gusali at tumagilid sa kanang gawi. Makyat yung kalsada, ito po ay nabitin, hindi na po nakakyat. Sanhi upang umatras ito para makakuha ng momentum. Kaso pagka-atras, nawalan po ng kontrol yung driver sa sasakyan. Nagtuloy-tuloy pang umatras ang sasakyan na aabot sa 40 meters hanggang sa tumama sa isa pang pader at doon na nahinto. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng truck habang ligtas ang pahinante. Ayon sa pulisya, overloading ang posibleng sanhi ng insidente. Kargado ng sako-sakong pataba ang truck. Pag ating tinatanong naman yung mga drivers kung bakit alam naman nila naglika ng bisahe, pag overload ang sasakyan, isagot nila ay sayang daw yung trip nila. Mula Enero ngayong taon, nakapagtala na ng 7 vehicular traffic accidents ang Tuba Police sa mga bahagi ng Quezon Road, Marcos Highway at Asin Road. Panawagan ng PNP sa mga motorista, sumunod sa weight capacity ng mga dalang sasakyan at tignan ang kondisyon ng mga ito, lalo't matatarik ang ilang kalsada sa probinsya. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Aprobado na ng LGU ang pagkakaroon ng loading at unloading ng mga modern jeep sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Aabot na sa mahigit 100 ang bilang ng modern jeep mula San Fabian, San Jacinto, Manawag at Lawak na biyaheng Dagupan City ayon sa Manawag Dagupan Transport Cooperative o Madatco. Lahat ng mga sasakyan na ito dumadaan sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Ang problema ng Madatco, wala silang sariling loading and unloading area sa Rizal Avenue, kaya kung saan-saan sila nagbababa at nagsasakay ng pasahero. Nangangamba rin ng mga tsuper na anumang oras ay sitahin at tikitan sila ng mga poso enforcer. Mahirap kasi kung saan-saan kami nagbababa ng pasahero. Nakipag-ugnayan na ang Madatco sa lokal na pamahalaan na bigyan sila ng loading and unloading area. Kung makikita nyo sa bawat kabilaan sa Mangaldan, puro ang daming nakaparking. May pasahero na gustong bumaba o sumakay, hindi namin magawa kasi bubusinahan ka nung sakwan tapos hindi umaandar yung sasakyan. Inaprubahan ito ng lokal na pamahalaan. Kabuang 4 na loading and unloading area ang inilaan para sa mga modern jeep na biyaheng San Fabian, Manawag, San Jacinto at Lawak. Minabuti natin na naganap tayo ng lugar nang sa ganun tabi yung mga bus nila ay ayos yung pasahero. Epektibo na bukas ang loading at unloading area ng Madatco sa bayan. Samantala, bukod sa mga modern jeep, maglalaan din ng LGU ng loading at unloading area sa mga traditional jeep na dumadaan sa Rizal Avenue. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. 4 na aita na lagpas 100 anyos na, di pa rin nabibigyan ng 100,000 pesos na centenarian cash gift. Narito ang report. Sila po yung mga 102 years old na, 103 years old o higit 100 taon na. Kaso wala pa silang nakukuha centennial. Viral online ang video na ito na 4 na Aita centenarians na lampas 100 taong gulang na. Pero hanggang ngayon, hindi pa raw nakatatanggap ng 100,000 cash gift mula sa gobyerno. Katulad ni tatay, naging sundalo pa siya ng mga Amerikano nung araw. Pinanganak siya noong November 15, 1923. 102 years old na siya pero wala pa siyang nakuha ang centennial, yung 100,000. Sa ilalim ng RA number 11982 o Expanded Centenarians Act, lahat ng senior citizens ay makatatanggap ng 100,000 pesos kapag tumuntong sa 100 taong gulang, 10,000 pesos naman kapag tumuntong sa edad na 80, 85, 90 at 95. Pinuntahan na ng DSWD sa Capas Tarlac ang 4 na Aita na centenarians at binigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance. Pero paglilino ng DSWD, wala na sa kanila ang Centenarian Cash Gift Program na ilipat na sa NCSC o National Commission for Senior Citizens noon pang 2025. Pero ayon sa ahensya, kwalipikado sa cash gift ang 4 na Aita. Hindi kami dapat umabot ng 101, 102 or 103 nang wala silang natatanggap. Dapat by 100, may natanggap na sila. Sa amin kasi ganun kami noon. Without the need of a demand or an application, we give it to you. But sa NCSC, binago nila.
Batay sa website ng SCSC, alinsunod sa batas, kailangan makuha na ng benepisyaryo ang kanyang cash gift sa loob ng 1 taon pagtuntong nito sa mga nabanggit na edad. Sabi ng NCSC sa isang pahayag, pinoproseso na nila ang pamamahagi ng tig 100,000 piso sa 4 na AITA kahit wala pa silang natatanggap na aplikasyon mula sa mga ito. Hindi raw nabigyan ng mga ito noong 2024 kasunod ng paglipat ng program mula sa DSWD papuntang NCSC noong 2025. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 25 anyos na construction worker matapos madaganan ng natumbang cement mixer sa Dingras, Ilocos Norte. Narito ang report. Patay ang 25 anyos na construction worker matapos madaganan ng natumbang mixer truck sa barangay Lumbad, Dingras, Ilocos Norte hapon noong Martes. Magbubuhos sana ng semento ang mixer truck nang aksidenteng matumba at nahulog sa ginagawang dike kung saan naroon ang biktima na naglalagay ng bakal. Sugatan din ang driver ng mixer truck. Ayon sa pulisya, nangako ang may-ari ng kumpanya na tutulong sa pamilya ng nasawing biktima at sa driver ng mixer truck. Patay ang 45 anyos na tanod matapos umanong pagtatagain sa ulo ng kanyang kainuman sa barangay San Antonio, Kawayan City, Isabela noong Martes. Suspect sa pananaga ang 44 anyos na construction worker. Nag-ugat umano ang insidente sa biro ng biktima na ikinagalit ng suspect. Tumakas ang suspect na ngayoy tinutugis na ng pulisya. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Sa Kawayan City pa rin, isang bangkay ng hindi pa nakikilalang babae ang natagpuan ng mangingisda sa ilalim ng Budwan Gapal Bridge sa barangay Gapal umaga noong Miyerkules. Tinatayang nasa 40 anyos ang babae, nakasuot ng itim na sweatshirt at maong na pantalon. Iniimbestigahan ng pulisya kung ano ang ikinamatay ng babae. CJ Torida, One North Central Luzon. Pagtatanggal ng prangkisa sa mga tricycle unit na 2 hanggang 3 taon nang hindi na irerehistro, ipatutupad ng Poso sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. CJ, tuloy-tuloy ang isinasagawang validation ng Public Order and Safety Office sa lahat ng prangkisa ng tricycle sa lungsod ng Dagupan. Umaabot na sa mahigit 300 tricycle units ang hindi nirerehistro simula 2023 hanggang 2025 ayon sa Public Order and Safety Office sa Dagupan City. Kung hindi pa may rirenew ang mga ito, hanggang March 2026, irerekomenda ng Poso ang pag-revoke o pagbawi sa prangkisa ng mga ito. Tinignan ko, marami pala 2023-2024 hindi na nag-renew ng franchise nila. Plano itong ibigay sa mga tricycle operator at driver na matagal nang namamasada pero wala pang prangkisa. Sabi sa inaano ni Mayor na magdagdag ng 500 franchise. Sabi ko, wag muna kasi titingnan pa natin yung prangkisa ng mga hindi nagre-renew na ng 2023, 2024 at tatanggalin na yun. Ito raw ang hihintay ng ilang tricycle driver sa Dagupan City na wala pang prangkisa gaya ni Bert. Dahil walang prangkisa ang kanyang tricycle, ay hindi raw siya makapasada sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Mahalaga sa amin. Kasi para kaya lumabas kami, hindi kami mahuhuli pag mayroon kaming franchise. Patuloy ang assessment at evaluation ng Poso sa mga registration at franchise ng mga tsuper sa Dagupan City. Sa 2025 record ng Poso, nasa mahigit 3,000 ang registered tricycle driver sa syudad. CJ, ayon sa Public Order and Safety Office o POSO, pwedeng ma-revoke anytime ang prangkisa ng isang tricycle unit, lalo na kung ilang taon na itong hindi na ipaparehistro. Samantala, limitado lamang sa mga magulang at sa anak yung pag-transfer ng prangkisa ng isang tricycle unit. Ibig sabihin, hindi po pwedeng maibenta o maitransfer sa ibang tao ang prangkisa ng isang tricycle sa lungsod ng Dagupan. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Abiso po sa mga motorista, may panibago na naman pong taas presyo
sa ilang produktong petrolyo bukas. Ayon sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may pisong dagdag sa kada litro ng diesel. 60 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 60 centavos din ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ikalimang magkakasunod na linggong taas presyo na yan ng gasolina, habang pang-anim naman para sa diesel at kerosene. Aso na tila pagod ng humiga at napangiti, pinusuhan online. Silipin sa reports. Kinagigiliwan online ang isang French Bulldog na si Chico dahil sa kanyang charming smile matapos humiga sa kanyang rocking chair. Sa video na kuha ng kanyang fur dad na si Luis Cooper Amadeo, makikitang tila pagod na pagod si Chico. Pagkahiga niya, napabuntong hininga ito na para bang may sigh of relief at sabay na pangiti pa. Na-late daw kasi nang uwi ang fur dad kaya antok na si Chico sa kahihintay sa kanya. Ayon pa sa fur dad, lagi raw siyang hinihintay ni Chico dahil natutulog siya sa kanyang kwarto. Komento tuloy ng isang netizen, hayaan daw magpahinga ang breadwinner. Samantala, sa help desk ng isang ospital sa Corcuera, Romblon, may kakaibang lumapit. Isang pusa na gusto yatang magpotulong. Ang pusa sa help desk, tila may reklamyaw. Kinakausap naman ito ng empleyado ng LGU. Pero ang sagot ni Muning ay puro meow. Baka naman nanghihingi lang ng katyuda ang pusa. Hirit naman ng ilang netizens, baka may tanong lang si Mingming bilang miyembro ng 4Fish. CJ Torida, One North Central Luzon. Level up na ang panonood at pagsubaybay sa paboritong Kapuso programs online. Ang GMA Network mobile app mas pinaganda pa ngayon bilang GMA Play. One tap away na lang ang inaabangan ninyong Kapuso shows at newscast kahit saan at kahit kailan. Ano man ang feel na panoorin, meron dito mga Kapuso. Mapadrama, romcom, balita, documentary at marami pang iba. Pwedeng dito na rin sumubaybay sa Kapuso Stream o mag-binge watch ng Asian novela at movies. I-download ang GMA Play app sa Google Play Store o App Store. Kung may GMA Network app na, kailangan lang itong i-update. Pwede rin itong i-access sa Smart TV o sa web browser. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nagkaranas ng pag-ulan at malakas na hangin sa Pagudpud, Ilocos Norte kahapon. Ayon sa ilang residente, maghapon ang naranasang pag-ulan kung saan kasabay ang pagbayo ng malakas na hangin. Pinag-iingat ang mga nakatira sa gilid ng dagat na maging alerto dahil sa sama ng panahon. Pinagbawalan din na pumalaot ang mga mangingisda. Nakaranas din ng malakas na hangin ang bayan ng Bintar sa Ilocos Norte kahapon. Dahil sa lakas ng hangin, nagsayawan ang mga puno ng kahoy at saging. Noong Sabado pa raw, ramdam ang malakas na hangin. Sa ngayon, malamig na klima ang nararanasan sa lugar. Wala ng bagyo o sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero nagpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil yan sa shear line at hanging amihan. Ang shear line ay binubuo ng makakapal na ulap dahil sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Ang amihan naman ay malamig na hangin galing sa Siberia. Posible ring magpaulan ng localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kasama ang Cagayan, Apayao, Quirino, La Union, Benguet, at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Mga kable mula sa peligrosong poste ng telco iniwang nakakalat sa kalsada. Narito ang reports. Isang poste ng isang telco company sa bahagi ng Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan ang halos matumba na dahil sa kalumaan. Nakuhanan ito ng video ng ilang netizen. Dahil peligroso, nakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pamunuan ng Sentelco upang ayusin ang poste. Pero imbis na ayusin, inalis na lang ang lumang poste at pinalitan ng concrete pole. Nakasaad sa isang memorandum of agreement ng Sentelco at ng mga telco company na pwede nilang ayusin o alisin agad ang mga delikadong poste kahit hindi na ipaalam sa kumpanyang may-ari nito. Telco pole po yun, pero since pinalitan natin, sa ngayon ay ikinabit na rin natin yung secondary line natin doon sa taas dahil bagong poste naman yung naikano natin para ma-utilize naman yung poste, sayang naman. Napalitan man ang lumang poste, naiwan naman na nakakalat sa kalsada ang mga kable na dating nakakabit dito. Kaya nga po dapat matanggal na po yan. Dahil siyempre yung mga dumadaan dito ng mga residente, mga ganun. Tsaka turista po. Ang LGU nakipag-ugnayan sa telco company upang ayusin ang mga kable. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang telco company. This time, inaantay namin yung mga line communication na hulog at hanggang ngayon, maya't-maya siguro may ayos na yun at may babalik na sa normal. Samantala, patuloy ang assessment ng Sentelco sa lahat ng kanilang mga poste sa Mangaldan, Pangasinan. Aminado ang Sentelco na meron pang ilang poste na gawa sa kahoy. Plano ng Sentelco na mapalitan ang mga ito para magtuloy-tuloy ang magandang serbisyo sa kanilang mga consumer. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, isang bangkay ng sanggol ang natagpuang nakalutang sa isang ilog sa Malolos, Bulacan. Kwento ng kapitan ng barangay Kaingin, nakitang nakataob ang sanggol sa ilog at nakakabit pa ang pusod. Nang kunin ang kanyang katawan, doon nalaman na isa itong babaeng sanggol. Inilibing ang kanyang labi sa public cemetery sa kanilang barangay. Patuloy pang inaalam kung sino ang ina ng sanggol at kung sino ang nagtapon sa kanya sa ilog. Nagtulungan ang mga anak ng 57 anyos na padre de pamilya sa Purok 1, Kadumyanan, Rosario, La Union upang madala siya sa ospital. Wala raw kalsada sa kanilang lugar, kaya ambulansyang depaa ang kanilang diskarte. Binalot nila ng puting tela ang kanilang ama para mabuhat papunta sa Barangay Road. Bagamat mabato ang daan pababa sa bundok, hindi nila alintana ang hirap para lamang maipagamot ang kanilang ama. Mula sa kanilang bahay, aabot ng 15 minutong lakaran pababa sa bundok. Meron pang 20 minutong lakaran sa bukid papunta sa Barangay Road kung saan doon na pwedeng sumakay ng sasakyan. Ganito raw kahirap ang dinaranas ng mga residente tuwing may pasyenteng dadalhin sa ospital, lalo na tuwing tag-ulan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan magawan ng kalsada ang lugar upang hindi mahirapan ang mga residente, lalo na sa mga may sakit at estudyanteng papasok sa paaralan. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang LGU Rosario. Repopulation ng mga baboy sa Pangasinan, tuloy-tuloy na isinasagawa ng mga hog raiser ayon sa Sinag. Ang detalye sa report. Bahagyang bumaba ang presyo ng karne ng baboy ngayong unang quarter ng 2026. Hanggang sa 10 piso kada kilong ibinaba sa presyo. Ayon sa Sinag, nakatutulong daw sa pagbaba ng presyo ang unti-unting pagdami ng supply, lalo na sa ibang probinsya. Malaking bagay raw ang repopulation isinasagawa ng mga hog raiser. Pero yung farm feed, medyo mababa na traffic. Sa monitoring namin, nasa 165 to 170 ang price natin dito sa ating lalawigan. Sa monitoring ng Sinag, nagpapatuloy ang repopulation ng baboy sa Pangasinan. Yun nga lang, hindi pa 100% na bumabalik sa pag-aalaga ng baboy ang mga hog raiser. May ilan na nagsisimula na mag-alaga ngayon, pero nililimitahan na lang muna ang bilang ng alagang baboy. Gaya ng ilang hog raiser sa Kalasyaw, Pangasinan. 2 baboy na lang muna ang inaalagaan ngayon ni Anthony. Bukod kasi sa pabago-bagong panahon, nangangamba pa rin sila sa muling pagkakasakit ng mga alagang baboy. Okay na yung ganyan kasi pagka konti lang. Kasi uso nga yung mga sakit, mahirap pagka... Mahirap pagka nadadaan ng sakit para Masakit? Masakit. Oo, kaya tama na muna yung konti-konti.
Tama na yung konti. Sa monitoring ng SINAG, wala pa namang napapaulat na tinamaan ng ASF ng mga alagang baboy sa Pangasinan. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ngayong Lunes, isang matinding sakripisyo ang gagawin ni Tera Bianca Umali sa muling pagtutuos nila ni Gargan played by Tom Rodriguez. Gagawin na ni Tera ang lahat upang maprotektahan ang kanyang brilyante. Buhay nga ba ang magiging kapalit para sa huling brilyante? Tumutok mamaya sa Encantadia Chronicles Sangre, 8:05 p.m. sa GMA, pagkatapos ng 24 oras. Inabot ng panganganak sa loob ng sasakyan ang 32 anyos na babae habang dinadala sa ospital sa Dagupan City. Narito ang report. It's a healthy baby boy. Ganito ilarawan ni Kagawad Leo Quaton ang sanggol na isinilang ng isang 32 anyos na ginang sa loob ng sasakyan habang dinadala siya sa ospital. Hapon noong Biyernes, humingi ng tulong si Ginang Ruby Navarro at ang kanyang asawa sa mga opisyal ng Barangay Bunuan Gazette upang dalhin siya sa ospital. Pero nataon na wala ang service vehicle ng barangay dahil may naunang pasyenteng dinala sa ospital. Parang pumutok na yata yung panubigan nito. So hindi na ako nagdalawang isip na sabi ko, ma'am, doon na sa kotse ko. Baka kasi abutan ka, mahirap na. Pagpasok pa lang daw sa loob ng sasakyan, napalabor na agad ang ginang. Tumulong sa pagpapaanak ang kasama nilang barangay health worker. Nahirapan daw sa pagpapaanak ang health worker lalo't umaandar at masikip pa sa loob ng sasakyan. Nag-struggle kami sa daan kasi talagang kailangan kong kunin yung counterflow. Alam ko naman kung makuha ko yung daan as freeway na, talagang iaabot ko siya sa ospital. Matinding kaba naman ang naramdaman ng mister nito habang nanganganak si Mrs. Po, natatakot po. Kinakabahan, siyempre nahulog po yung bata. Talagang due date na rin po, napakagalang ng unting araw siguro. Makalipas ang 15 minuto, nakarating sila sa ospital. Agad inasikaso ang bagong silang na sanggol at kanyang ina. Sa ngayon ay nasa pagamutan pa rin ang ginang at sanggol niyang si Baby Lucas. Nasa maayos na silang kondisyon. Labis naman ang pasasalamat ng mag-asawa sa agarang pagtugon ng kanilang mga barangay official. Binigyan din sila ng tulong pinansyal mula sa barangay council. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Kinagiliwan ng mga manunood ang agawan ng Biik Challenge sa pista ng Barangay Marikit sa Kasiguran, Aurora. Ginawang challenging ang paligsahan dahil nakapiring ang mga kalahok. Sa 2 minutong time limit, kung sino ang makahuhuli sa biik, yun na ang kanyang premyo. 3 kategorya ang paligsahan mula sa grupo ng mga kabataan, kababaihan at kalalakihan. Ayon sa punong barangay, ginawa ang paligsahan upang muling buhayin ang larong Pinoy sa kanilang barangay. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.